Palubog na ba Mobile Legend? That's the biggest question right now, guys. Para sa akin, andun na tayo. Okay? Padating na tayo dun. Hindi na siya lumilipad. I think ang pwede na lang nila ayusin dito is yung matchmaking sa RG para ma-less yung toxicity, mag-stay yung mga player. Mas matagal nga lang yung queuing. Kaso nasa Mythical Immortal ka na eh. Pag in-implement nila sa Mythical Immortal, ibig sabihin, alam mo yun, may gusto kang patunayan eh. Ayun yung yung first reason natin kung bakit pag ganun si Mobile Legend. Yes yun. I think hindi masyadong nakinig si Mobile Legend sa community at that point. So we're back again, guys. And today, pag-uusapan natin kung palubog na ba yung Mobile Legend. Ang daming nagsasabi, guys, na tatanong sa akin basically, Dogs, palubog na ba yung Mobile Legend? Ano yun? Ang daming nagtatanong, guys, like legit, ang daming nagtatanong sa akin na sa message, Dogs, bakit ang tagal ng queue? Malalaos na ba yung Mobile Legend? Ano nangyayari, Dogs? So guys, explain ko sa inyo what is happening right now, okay? Napanood niyo yung video ko last time, nagtanong ako, nag-social experiment ako sa mga taong nandun ako sa mall, pumunta ako, kinausap ko sila, nagmo-Mobile Legend pa ba sila? Okay, ang sabi nila sa akin, yung iba, hindi na, pumapasok na yung school, mawalan na ng time, yung iba, lumipat na ng game, lumipat na CODM, Farlight, ano yun. So, palubog na ba Mobile Legend? That's the biggest question right now, guys. Para sa akin, andun na tayo. Okay? Padating na tayo dun. Hindi na siya lumilipad eh. Umabot na tayo sa peak. I think yung peak na yun is Season 10. Season 10 was the peak of Mobile Legend. Di naman Season 10. Basically, Season 10 to hanggang Season 1. Nakikita nyo, from Season 1, umaangat talaga si Mobile Legend. Alam nyo yun? And then, hanggang Season 10, dun natin nakita yung pagbagsak ng Mobile Legend. Okay. Now, bagsak ba si Mobile Legend? Hindi, guys. Madami pa rin player base. I think Mobile Legend is one of the most highest player base dito sa Philippines right now. Pagdating sa game. Okay. Kasi it's proven and tested eh. Alam niyo yun? Proven and tested na makakabuild ka ng future, may career ka doon. Ano yung magagawa? Pwede mo din pagkakitaan, piloting, streaming, content creation, alam yun, pagiging pro, coach, analyst, like Mobile Legend madami binuksan na pinto si Mobile Legends para sa mga tao na mahilig sa games, alam niyo yun. Pero ngayon, after Season 10, nakikita natin na mabagsak si Mobile Legend. Dito lang sa Philippines, okay, dito lang sa Philippines. Ang laki ng hit, talagang ang laki ng tama sa Pilipinas. Bakit dito lang sa Pilipinas? No, basically guys, hindi lang talaga sa Pilipinas. Basically all around the globe. Lahat ng esports game, tinamaan. But right now, is the best time na lumabas si Farlight. Okay? Mamaya natin pag-usapan si Farlight. And ngayon, yung mga tao, yung iba nagmo-Mobile Legend, lumilipat kay Farlight. Yung iba nagmo-Mobile Legend, lumilipat kay CODM. Alam niyo yun? What happened? What happened nga ba? Okay, bibigyan ko kayo ng magandang clarification dyan or para maunawaan kayo. Real talk lang to. And I think lahat ng content creator mag-agree sa akin dito. Okay? Alam naman natin yan na kung anong pinagdadaanan nyo, pinagdadaanan ko din. Okay? But I think it's much more harder sa kanila. Kasi ako may pundasyon na ako, andito na ako. Hindi naman sa nagyabang ako, guys, pero ang dami ko naipon. Yes, yun, ang dami ko naipon. Yung iba, gusto pa lang gumawa ng career dito, and then, boom! Pabagsak si Mobile Legend. Now, mawawala ba si Mobile Legend? I don't know, hindi ko alam. Pero, isa sa mga rason bakit humihina ngayon si Mobile Legend, okay? Yung pinakauna sa rason lahat, I think, kaya pababa si Mobile Legend is the new patch kay Mobile Legend sa bagong emblem at saka sa queuing system nila. And I'll be totally honest, guys, na totoo lang, hindi na siya katulad ng dati na user-friendly, okay? Hindi na siya yung kahit si Lola, si Lolo, pwede mag-Mobile Legend. Gets nyo yun? Yung emblem system niya is hindi mahirap, pero kailangan mo din intindihin, okay? Pero sa atin kasi mga Pinoy, gustong-gusto natin na one push button, start the game, lalago na tayo. Alam yun? And sa bagong patch note ni Mobile Legend, nagkamali sila. I think nagkamali sila, malaking mali nila yung emblem doon. Okay, I think bago nila in-implement yung emblem na yun, dapat yung isa sa ginawa nila is yung queuing system, inayos nila. For example, pag umabot ka ng Mythical Immortal, dapat at that point, pwede ka nang, pag nag-rank game ka, mamimili ka na ng position mo. For example, yung main role mo, XP. Yung second role mo, tank. So pag nag-queue ka, nag-start ka nun ng RG, tapos ayun yung pinili mo, para ang makakasama mo, yung mga taong pumili lang ng funnel, ng phosphor, ng gold,
Pag hindi magkasalisi. Guess nyo yun? Pag hindi magkaagawan ng role, kundi nagkakatoksikan. Which is, ayun yung nangyari sa stream ko. Guess nyo yun? Nakakaiba. Okay? Nakakaiba. I think ayun sana yung unang in-implement nila bago nila baguhin yung emblem. Second is hanggang ngayon 6 bans pa rin tayo kay Mobile Legends. Sa Pro Scene 10 bans na. Sa mga streams 10 ban na. Now, naiintindihan ko naman kasi pagka 10 bans nila yun, tatagal yung game. Hindi na siya user-friendly. So, hindi na siya yung game to go. Yung parang kahit nasa biyahe ka, kahit nasa daan ka. Kasi tumatagal na siya. Gusto nilang gawin fast-paced yung Mobile Legend. But I think doon sila nagkakamali kasi may mga tao na gusto ma-experience yung na-experience ng isang pro player. I think doon hindi naintindihan ni Mobile Legend or ni Moontoon yung feelings ng tao. Okay, now I'm not ranting guys, hindi ko to rin around. Sinasabi ko lang I think kung saan nagkamali at saka kung saan yung mga hinanakit ng mga tao. Binasa ko kasi yung mga comment nila. Guess nyo yun? Sa YouTube, sa Facebook. And I think ayun yung pinaka magandang way, guess nyo yun, para mapadali yung Mobile Legend pagdating sa rank game or malis yung toxicity para hindi magkaagawa ng role. Kasi simulat noon hanggang ngayon ayun pa rin talaga eh. Ganun pa rin yung nagaganap and di nila binago yun. I think kung in-implement nila yun sa Mythic or sa Mythical Immortal, I think okay na yun eh. Kasi pag umabot ka ng Mythical Immortal guys, ibig sabihin gusto mong careerin, gusto mong gumawa ng career out of Mobile Legend or gusto mong careerin talaga yung Mobile Legend or you want something out of Mobile Legend. Parang gusto kasi maging pro, gusto maging amateur, gusto kong ganyan, gusto kong ganyan. Alam mo yun? Pero pag casual player ka, I think okay na sa'yo yung classic, konting RG, alam mo yun? I think dapat ayun muna yung ginawa ni Mobile Legend. Sa totoo lang sa akin ayun guys ayun. Second is yung emblem. Okay? Yung emblem, ayun nga, emblem pati yung RG. So sa emblem, I think masyadong hindi na siya user-friendly. So ang dami mo nakakalikutin, lahat-lahat. I think para sa akin is better for the game eh. Na maganda yung emblem para sa amin as pro, gumagawa ng career dito sa yung talagang nagbabatak. Alam niyo yun. Pero sa mga casual, nakakabaliw yun guys. Nakakabaliw talaga. Sabihin natin na 3 times ako mag-Mobile Legend tapos ganun pa na madadatnan ko. Nakakaibang yun, di ba? Nakakatanga yun kung sasabihin. Hindi man lang nila inisip yun. Now, maayos pa ba nila to? I mean, pwede na lang i-stay dyan. I think ang pwede na lang nila ayusin dito is yung matchmaking sa RG para ma-less yung toxicity, mag-stay yung mga player. Mas matagal nga lang yung queuing. Kaso nasa Mythical Immortal ka na eh. Pag in-implement nila sa Mythical Immortal, ibig sabihin, alam mo yun, may gusto kang patunayan eh. Ayun yung first reason natin kung bakit pag ganun si Mobile Legend. Yes yun. I think hindi masyadong nakinig si Mobile Legends sa community at that point. Yung second guys is streaming and the content creator. So what happened? Sa ngayon guys, ang dami natatanggal sa Facebook live streaming, yung MG. Okay? Kung hindi nyo alam yung MG, that is money guaranteed. Okay? Madaming nawalan. So, si content creator, for example, hindi nyo ako pwedeng example doon, okay? Sabihin natin na andito si Marlo. Si Marlo may MG siya sa Facebook live streaming game, nawala ng kontrata. Nawala. Tapos na, hindi na siya renew. So, at that time, sabihin natin si Mobile Legends nagbibigay pa ng kontrata. Okay? But then now, sabihin natin na bumaba yung value ng kontrata, hindi na ganun kalaki. Guess nyo? And then, sabihin natin, ibang game nag-message or nag-approach kay Marlo. Example lang yun guys, example. And in-offer na mas malaki, I think 100% sure nalilipat si Marlo dun sa game na mas may offer na mas malaki. Now guys, hanap buhay yon. Hindi nyo pwedeng sabihin, pera-pera pala yung habol nyo eh. Guys, hanap buhay to. Tandaan nyo yan. Hindi sila yung katulad ko na may pundasyon. Okay? Hindi. Yung mga streamer na nawalan ng kontrata guys, kailangan nilang magdala ng pagkain sa pagkainan. So, talagang mapapalipat sila doon. Yes yun. I think napabayaan ni Moontoon yung mga content creator niya. Ni Mobile Legends. At this stage. Alam niyo yun. Kung isipin nyo, nakita nyo, si Chooks nasa Farlight na, si Mama Loja nasa Farlight na, halos yung iba nasa Farlight na. Sabi mo, Dogs, ikaw nasa Farlight ka ba? Guys, ako naglalago ako ng Farlight. Why? Kaya hindi ko in-accept noon yung kontrata ng Mobile Legend. Kasi gusto ko mag-explore at that time. Gusto ko maglaro na ibang game. Burnout. Alam niyo yun. Burnout ako guys. Na-burnout ako. Kung saan man ako pumunta, ayun palagi yung diskusyonan. Parang, eto na ba yung panghabang buhay na to? Gusto ko muna mag-explore. And nag-explore ako. Hanggang ngayon nag-explore ako. Okay? Pero, first love,
first baby ko si Mobile Legend. Kung saan ako ngayon, thankful talaga ako kay Mobile Legend. Alam niyo yun. And I'm so grateful sa game na to. Kaya ginagawa ko yung Die series. Isipin nyo ngayon guys, ako na lang, halos ako na lang yung nag-i-stream ng Mobile Legend na may mataas na viewers. Hindi naman mataas na viewers na influencer na malaki na sa Mobile Legend. Yes yun. Kung titignan nyo sila Ghost Wrecker, almost di na nag-i-stream. Farlight na lang din yung i-stream. Yun, ang daming nagsikwitan. Why? Kasi hindi ko naman sinasabi sa Mobile Legends, pangit tumandle ng content creator. I think, na-mishandle nila. Okay? Nagkamali sila. And people make mistakes. Alam nyo yun. Naintindihan namin yun. I mean, sa akin, sa side ko, naintindihan ko. Yes yun. So, I think, hindi nila naayos masyado yung mga content creator nila. Okay? Doon, so nawala ng hype, nawala ng hype, tapos yung MPL, nawala ng trash talk. Now, pwede naman kasi mag-trash talk basta wag lang below the belt. Pero dati kasi super tight talaga, like bawal kang tumingin. Kunyari, andito yung upuan ko, naglalaro ng Mobile Legend, bawal kang tumingin sa kalaban. Ganon katindi yung level ng strictness doon. So parang nakakawalang gana. Like, hindi ka pwedeng sumigaw, hindi ka pwedeng mapahiyaw sa excite or sa panalo kasi bawal ka alam mo yun. I mean, alam naman natin tayo mga Pilipino pag kasi ng trash talk tayo below the belt, pero minamandatory naman na hindi i-below the belt, which is ngayon papasok si season 12, ganun na. And pwede naman trash talk basta wag lang below the belt, which is napakaganda. Baka bumalik ang hype. Ayun yung nangyayari. I think hindi naayos masyado ni Mobile Legend, ni Moonton yung mga content creator niya. Kaya yung iba, nagsilipatan. Masakit masabihin, pero yun talaga. Okay? Third, ito pa yung pwedeng pagka-downfall ni Mobile Legend this coming months. Si Farlight. Okay? Farlight, man, pinanood ko yung roadmap nila and holy crap, napakagandang game. Okay? Napakagandang game. Wala akong masabi. I think yung pinakapangit sa side lang ni Farlight is hindi nila alam paano i-handle yung mga cheater sa game nila. Which is maaga pa naman eh. Okay? Kaya pa nilang solusyonan yan. Now, speaking of cheater guys, si Moonton, si Mobile Legend, kung titignan nyo, tingnan po natin dito sa cellphone ko. Okay? Dito ba yun? May naka-live guys. Okay? Nakita ko lang to. In-screenshot lang to ni AJ sa akin sa cellphone niya. Okay? Gamit ko ngayon yung cellphone niya. Papakita ko sa inyo. Nakikita niyan guys. Map hack naka-live. May 2,000 live viewers to sa TikTok. Doon ako nadismaya. Doon ako nawalan, di naman ako nawalan ng gana, pero WTF. Sabi ko, oh my god, ano nangyayari sa Mobile Legend? Listen nyo yun. Tapos sa mga GC may nakita ako. Basta for the past few days, ayun yung chinecheck ko. Nung nakasimula nakita ko tong picture na to, meron na rin palang map hack sa iPhone. Nagulat ako dun. Hindi ako mapaniwala. Alam niyo yun, ang sakit tignan. Sasaktan ako kasi kahit sabihin ng mga tao ngayon ito, nagpo-promote ka nga ng ibang game. But guys, ako sa akin, simula nung re-release yung Mobile Legends, naglalaro na ako guys. I think may time talaga na mapapagod ka eh. Mas lalo na, ayun lang palagi yung usapan sa bahay, pagkalabas, Mobile Legends, ayun lang palagi. So, kaya hindi ko in-accept yung kontrata ng Mobile Legends kasi gusto ko talagang mag-explore muna sa buhay ko. Ibang game. Gusto ko mag-try na ibang game. Pero hindi mo mawala yung pagmamahal ko sa Mobile Legends. Now, pagka kinausap ba ako ngayon ni Moonton, sabi ni Moonton, Dogs, kontratahin ka namin. Mag-stay ka lang sa Mobile Legends. Hindi na nila kailangan sabihin yun eh. Guess nyo yun? Mag-i-stay talaga ako sa Mobile Legends kasi ito yung nagpasiga sa akin eh. Kaya nga ako may Die series eh. Guess nyo yun? Pero I think sa Mobile Legends, di ko na alam guys, like legit, di ko na alam ano may lumalabas na naka-live sa TikTok, 2,000 live viewer, nakamapak. Hindi ako makapaniwala doon, men. Di ba nila ibaban yan? Ayun yung biggest question ko, kailan nyo ibaban yan? Sa akin guys, totoo lang, nakakasakit sa puso eh. Guess nyo yun, sakit sa puso. MPL, okay, Farlight. Ang daming bago ngayon guys, okay. Sa MPL Season 12, open yung trash talk, but here comes Farlight. Magandang game si Farlight guys, to be honest. Okay. So yung third reason bakit palubog ngayon si Mobile Legend, like I said, yung si Farlight, may chance na makuha ni Farlight yung spotlight kasi halos lahat ng content creator, ang ganda guys. Like linatag nila yung roadmap nila.
Okay? Ang daming CODM player na lumipat sa Farlight. Why? Okay, na yung mga CODM dyan na 5v5 yung lago, maganda. As in, I think CODM is a beautiful game pagdating sa 5v5. Pero pagdating sa Battle Royale, hindi ko siya masyadong trip. Why? Bakit? Kasi wala siyang esports. Ayun kasi yun eh, kahit gaano ka kagaling sa CODM guys, kung wala naman esports at i-showcase mo yung kagalingan mo, madidismaya ka. But Farlight, man, pinakita nila yung roadmap nila. Meron silang daily, weekly, monthly, alam mo yun, nakakaibang. So, may mga CODM na Call of Duty Mobile na lumipat sa Farlight, Valorant player na lumipat sa Farlight, mga dating nag-ROS na lumipat sa Farlight, mga nagmo-Mobile Legend na lumipat sa Farlight. It's a new game, it's a new kid on the block. So lahat exciting, lahat bago, nakaka-excite. Kahit din ako guys, nagpa-Farlight ako ngayon. And sa totoo lang, nakakatuwa. Okay? Nagpa-Farlight ako kada gabi bago matulog, 2 to 3 hours. Okay? Pag humiga na ako sa kama, pampantok ko is Ragnarok Origin. Dati hindi ako nakakapag-ganon guys. Dati hindi ako nakakapag-ganon na iba-ibang game. Mobile Legend lang talaga. And cherish ko naman yung mga moment na yun. Pero Farlight is the new kid on the block. Kailangan pwestuhan yan ni Mobile Legend if ever ayaw niya ma-outshine siya ni Farlight. Okay, fourth reason, may chance na lumubog ang Mobile Legend. Ang sisira mismo sa Mobile Legend is MPL mismo guys. Now, sabi nyo, Dogs, bakit? Ang ganda nga nun, may esports industry, maganda yung ecosystem. Ang kinagandaan kay Mobile Legends is may ecosystem siya. Like, stability nandun na magkakahanap buhay ka lahat-lahat. But the thing is that sa MPL guys, kung nakikita nyo, ang dami ng nag-i-spread, lumilipat sa ibang bansa. Mas parang na-appreciate na nila yung ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas. Now, di ko naman sinasabing mali yun. Tama yun guys, kasi kailangan natin supportahan yung kapwa natin Pilipino. Sila Kyrie, sila Fanboy, sila Hate, sila Sagetno, sila KelBJ sa ibang bansa. Kasi kababayan natin. Pero isipin nyo guys, lumilipat sila doon hindi dahil sa... Okay ito, honesty hindi sila lumilipat doon dahil ayaw nila dito sa Pilipinas. Which is maganda dito. Kung tatanungin mo sila, gusto ba lumipat doon? Ang first na sasabihin na, hindi. Ba't ka lumipat doon? Is either natanggal sa MPL. Kasi pag natanggal ka sa MPL, saan ka pupulutin guys? Mas malaki offer sa ibang bansa. Guess nyo yun? Mas maganda yung brand deals sa ibang bansa. Sa akin masabihin, like I said, it's a full freaking story. Okay? Guys, isipin nyo, rookie ka. Eto sa atin lang to guys. Okay? Magdi-disclose ako. Alam nyo naman, madami nang namilipas sa ibang bansa. Minimum salary nila dun guys is 45 to 50k. Now, hindi lahat yun. Hindi lahat. Pero yung isang player ko na pumunta doon na kinukuha, nakuha na siya, yung sahod niya 40 to 45, tapos may kinukuha dito na player ko na inaalokan ng 50. Kasi silaw siya, men. Tapos sinabi ko naman yung benefit sa kanya, tol, ako sa'yo, accept ko yan. Why? Minimum salary ng pro dito sa Pilipinas, 20k. Pag nagtay-tay ka, mawawala ka sa pro scene, di ko na alam kung saan ka pupulutin. Pag kailangan gumawa talaga ni MPL ng ecosystem na if ever na mawala ka sa pro scene, may spot ka pa rin sa esport. Yes, pwede ka mag-shoutcaster, analyst, back-end, marshal. Ayun na yung kailangan gawin ngayon ni MPL to step up the game. Yes nyo yun? Pag hindi yun na guys, sabihin sa inyo, mamatay yung pro scene. Kasi pumunta na tayo sa stage ngayon na nag-i-evolve na lahat eh. Okay? Nag-i-step up na lahat. I think kailangan nilang i-step up yung game nila. Okay, now, biggest ngayon is sino ang matitira dito? Ang matitira na lang guys, I think is yung nagmahal talaga sa Mobile Legend. For example, yung mga content creator, hindi nyo sila masisisi guys, hindi nyo pwedeng sisihin ng content creator. Naghahanap buhay lang din sila. Who pays the best, ay doon talaga sila lilipat. Guess nyo yun? Ganun talaga yun, masakit man sabihin. So, baka inisip nyo, ba't mo yan sinasabi to? Baka umalis ka ng Mobile Legend, ganyan. Guys, hindi. Like, may die series ako, mahal na mahal ko yung Mobile Legend, natutuwa pag ako sa Mobile Legend. Alam nyo yun, mas lalo na ngayon yung die series, nakikita ko yung ngiti ng mga player dito na bago sila sa environment. Promise guys, natutuwa ako. Like, bago kasi itong ginawa ko and natutuwa ako, ang sarap sa feeling.
para siya yung dating Season 2, Season 3 ng MPL, Season 4, Season 5 na ang dami kong pinapuntang bata and magta-try, magpa-practice, tapos MPL qualifier. Pag di man lang pinalad, okay lang. Uuwi, try again next time, magpapalakas. Kaso ngayon guys, wala nang ganun. Guess niyo yun? Dapat ito pa guys, kailangan itigil ni Moonton yung mga useless tournament. For example, like the KOL tournaments, okay? Maganda siya, okay? Hina-highlights nila yung content creator. Nice. But I think, kailangan na nilang maglabas ng something for the community. For example, tapos na yung MPL, bago mag-MSC, bago mag-Worlds, mag-host sila ng tournament for the amateur scene. Like for $10,000, amateur scene, bam. Register kayo, parang MPL qualifier siya. Gets nyo yun? Para sa akin, mas mabibigyan ng buhay yon yung mga taong nangangarap, mabibigyan ng chance na pag nagpakitang gilas ako dito, pwede akong kunin sa isang pro team. I think yun. Kailangan talaga nilang ilagay yun. Sasabihin nyo, may MDL na dogs. Hindi eh. Kailangan mo pa yun kasing alam mo yun, konektado siya dun sa MPL eh. Moonton guys, binibigyan ko na kayo ng idea para sumipa. Okay? Isa pa, bigyan nyo yung content creator nyo ng magandang contract. Give them what they deserve para hindi na sila tumingin sa iba. Hindi na sila tumingin sa mga bagay-bagay. Kasi once na ako nagsabi sa inyo guys sa akin wala na yung pera-pera. Establish na ako yun. Ang gagawin ko Like, may bahay na ako, may kotse na ako, may anak na ako, pamilya na ako, napoprovide ko yung kailangan ko. Okay na ako sa kinikita ko sa YouTube, sa Facebook. Alam niyo yun, mawalan man ako ng Moonton contract or any kind of other stuff, sustain na buhay ko guys. Pero sa kanila, yung mga content creator na nawalan ng Facebook or Facebook live streaming program contract, tapos hindi sila pala nakapag-create ng YouTube or any other sustainable income na pwede pumasok, sila mga kawawa. Yes nyo yun. I think it's about time na mahalin talaga nila yung content creator. Na i-cherish na, etong content creator na to, okay, sabi natin, si Dogs, sabi natin, basic ako lang, example lang to guys, si Dogs, okay Dogs, bibigyan ka namin ng etong contract, well, exclusive yan pero pwede ka pa rin maglaro na ibang game. Pwede ka pa rin mag-live ng Ragnarok Origin, gusto mong pumitik sa Firelight, 2 hours, 3 hours a month, pwede mag-live ka para maiba, hindi palagi same shit pinapakita mo sa tao. Hindi yung sasakalin nyo. Okay? Hindi masasakal. Tandaan nyo, mahirap pag... Okay. Long story short guys, ayoko tong sabihin, pero ito kasi yung reason bakit hindi ako nag-sign dati sa Moonton contract. Sa Mobile Legend contract, sorry. Okay? Mahal na mahal ko Mobile Legend. Ang problema lang talaga guys is, nung time na, kung natatandaan nyo guys, ginawa ko yung NXP 2.0. Okay. Tapos nasa next play kami nun. Wala pa nun MPL franchise guys. Sa next play kami nun. And gusto ko sanang magte-10 man kami. Ipapasok ko nun si Miles, si Ryu, si Hesa, si Sanford. Kaso ang naipasok lang si Hesa pati si Sanford. Kasi yun. Doon ako nagalit. Tapos nung pumunta si Sanford sa bootcamp dati ng next play, pinagtabuyan siya. Now sabihin nyo, ang layo niya sa Mobile Legend, doon sa mga taong binibase yung bawat bagay. Di guys, napikon talaga ako nun sa Mobile Legend na sinabi ko, ina na itong game na to. Gusto kong bigyan ng opportunity lahat ng tao. Pero ba't ganito napipigilan? Parang napaayaw na ako sa mobile dahil sa game na to na parang yung dalawang bata, hindi nakapasok sa MPL roster. Ano yun? Doon ako napikon. Doon na ako nawalan ng gana. Na parang pag nag-ML ako, galit na galit ako. Tapos may kinausap ako, sabi ko na ako nun tinagay ko na ipilit, kaso ayaw talaga. Pero yung pinaka talaga nagpasakit sa akin nun, okay, noon baka sinasabi niyo, Dugs, yan guys, yung hindi ko to pwede ko ba ito sabihin? Ikaw alam pero di nyo kasi alam to yung pumunta si Sanford sa Taguig nun, doon pa yung bootcamp, tapos pinauwi siya. Ayun yung sobrang sakit sa akin, umiiyak si Sanford nun. Doon ako napikon sa Mobile Legend. Hindi ko alam kung saan ko idadaan yung galit ko. Inano ko nun sa mobile. Parang binato ko lahat sa Mobile Legend. And masakit alam mo yun. Yung parang doon ako na-depress sa Mobile Legend na ayoko na itong lagin itong game na to. Like, kailangan kong makakawala dito. Parang doon ako
Which is ngayon, bumalik sa akin guys yung saya sa Mobile Legend dahil dito sa DICE series, nakikita ko lahat sila nag-i-smile, lahat sila tuwan-tuwa. Ang saya namin dito. Like, isa lang yung goal nila. Gusto nilang manalo sa DICE series tapos makamit yung pangarap nila. Alam niyo yun? Bumalik yung saya sa akin ngayon eh. Like ngayon guys, super, like to be honest, super saya akong tao ngayon. Okay, andyan pa yung anak ko, yung asawa ko, na sinusuportahan ako. Super saya ako ngayon guys, like, alam niyo yun. Kaya nasasaktan ako na nandito ako ngayon, nakikita ko itong mga dating content creator ni Mobile Legends nagsisilipatan sa game, sa ibang game. Na what the f*** is happening? Napaisip ako ganun. Tapos nung nagtanong-tanong ako sa labas, yung iba hindi na nagmo-Mobile Legend, palaos na daw, alam mo yun, palubog na daw si Mobile Legend. I think ayun yung mga kailangan gawin ni Mobile Legend is makinig kayo sa community. Okay, ibalik nyo. Dati kasi guys, may ang daming smart si Club Saya, tagwa 1M, 500k, 200k. Ngayon wala na eh. Nawala yung mga ganung tournament, nawala yung gigil, tapos yung mga bata ngayon, papasok ng school, pasukin nyo po yung school Mobile Legend mo, kung pasukin nyo yung school, mag-invest din kayo sa mga estudyante. I think, ayun yung dapat nyong gawin para mabuhay ulit ang Mobile Legend. Kasi right now guys, hindi stagnant hindi ganun si Mobile Legend. Pababa talaga. Pababa. Okay? Kailangan lang ayusin. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Bakit pababa si Mobile Legend ngayon? Gusto ko malaman din, isulat nyo dyan sa comment. Ang sakit no, yung minahal mong game, tapos parang ganun na lang. Halos lahat ng content creator nagsisilipatan. Nung tinatanong ko sila guys, isa lang din naman yung reason na sinasabi nila na parang feeling nila napapabayaan sila. Na feeling nila parang may favoritism. And I think wala namang favoritism pagdating kay Mobile Legend eh. I think sa totoo lang, wala naman talagang favoritism. I think right now is mahirap lang talagang kapain si Mobile Legend. Okay? Ang dami nilang update na parang binomba nila yung isa. Kunyari sabihin natin na, di ba binomba? Like, binomba kayo sa update na parang yung tao, ang daming i-feed, nakakabigla. Guess nyo yun? Yun lang guys.